Kamamatay lamang po ng asawa ni Josie. Hindi niya tunay na pangalan. Pagkatapos pa lamang ng 2 buwan, sumunod namang na aksidente ang kanyang anak na panganay. Balisa si Josie, malalim ang iniisip at laging nalulungkot. Naiwan sa kanya ang 2 niyang anak na tanging siya ang naging breadwinner para mairaos ang pangangailangan at pag-aaral ng mga bata. Hindi malaman ni Josie ang gagawin at kung paano muli magsisimula. Marami sa atin ang may ganito ring karanasan sa buhay, nababalisa, nalulungkot, na tila baga ang pakiramdam natin, laging bumabaligtad ang kapalaran at mailap ang swerte ng buhay. At sa ganoong mga pagkakataon, isa lamang ang ating idinadasal, tahimik at mapayapang buhay. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating narinig, ganito ang naging karanasan ng mga alagad ni Jesus. Balisa, takot, walang kapayapaan. Sapagkat yung inaasahan nilang tagapagligtas na si Jesus ay ipinako sa krus. Dinamdam ho nila yan. Dinala nila yan sa kanilang mga puso at kalooban. Subalit sa gitna ng kanilang pagkabalisa, pagkalungkot, at pangungulila, heto, biglang dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Binati sila, sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. John chapter 20, verse 19. 3 beses, paulit-ulit, na sinabi ang mga pangungusap na yon ni Jesus. At ang mga salitang iyon, sumainyo ang kapayapaan, ang pumawi ng kanilang pagkabalisa at takot. Na ang sabi nga ng Ebanghelyo na ating narinig sa talatang 20:20 ng Juan, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. They were rejoicing when they saw Jesus. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa gitna po ng mga pagkabalisa natin, takot at lungkot sa buhay, dala ng anumang mga pangyayari, ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin ng dapat nating gawin. Number 1, we have to heed the love of Jesus. Ang hanapin natin ay ang pag-ibig ni Jesus. Tanging sa pag-ibig ni Jesus natin, mararanasan yung awa, yung habag ng Diyos. Yes, Lord, yes, brothers and sisters, nang pumasok si Jesus sa gitna ng mga alagad at kinausap niya sila at si Tomas, hindi ho narinig ng mga alagad at ni Tomas ang panunumbat ng Panginoon. Sa halip, sila ay tumanggap ng awa
ng habag ng pagmamahal ni Jesus. At ano ang sabi ni Jesus kay Tomas? Tomas, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Brothers and sisters, because of this great love and mercy, Thomas acknowledged Jesus, my Lord and my God. Na mula doon sa kanyang hindi paniniwala, ito'y napalitan ng isang matibay na pananampalataya. And because of that, Thomas was liberated. Thomas was healed. My dear brothers and sisters, those who are sick, those who are in the hospitals, in their own homes, one important message is given to us. Do not doubt. Just believe. You too will be healed by the Lord. Amen? Pangalawa, mga kapatid, sa gitna ng mga pagkabalisa natin, kalungkutan, takot sa buhay, number 2, we have to accept the invitation of Jesus to touch His wounds. Like what Thomas did. Anong sabi ng Panginoon kay Tomas? Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Touch the wounds. Hawakan mo ang sugat ng aking kamay. John 20:27. Brothers and sisters, hinawakan ni Tomas ang sugat sa kamay at sa tagiliran ng Panginoon. Thomas was again liberated. He was again healed by the Lord. Sa banal na misang ito, yes, brothers and sisters, we don't only touch Jesus, but we receive our Lord in the Holy Communion. At bago nga po natin mamaya tatanggapin ang Panginoon sa banal na komunyon, ano ang ating sasabihin? Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yes, brothers and sisters, we believe we are healed like what happened to Thomas. And now, my dear brothers and sisters, let ourselves be touched by God's mercy of healing and forgiveness, instead of dwelling in our own doubts, hearts, and fears. Pagkatapos ng ilang mga taon, balikan natin ang kwento ni Josie. Napatapos niya ang kanyang 2 anak. Meron silang magandang hanap buhay ngayon. Nabago ang lahat sa kanilang buhay dahilan sa kanilang hindi pagsuko, dahilan sa kanilang matibay na pananalangin, matibay na pag-asa, matibay na pananampalataya sa Diyos. Brothers and sisters, huwag nating kalilimutan, Jesus is alive. Buhay si Jesus. At patuloy din niya tayong inaanyayahan sa isang matahimik at mapayapang buhay. Amen. God bless you.